Kumusta? Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito na po ang ating update sa ating Farm 1. No, ito po mga ka-farmers, dati taniman ng ampalaya, and then pagkatapos ampalaya, kamatis. So ang kamatis natin din mga ka-farmers, yung napipitasan natin 19 harvest. So ngayon pinapalanong pre po natin, no, gamit lang po ang tiller, no. So yun, kita niyo mga farmers. So ang itatanim natin pagkatapos sa kamatis ay ampalaya na naman, no? So ngayon May 4. So yan, naglalampay po tayo din mga ka-farmers. And then bukas siguro magpupunda ako din ng 2 lata lang ng ampalaya. So kunti lang po mga ka-farmers ang ating ipupunda, kasi alam nyo, yung area na yon ay napakatigas po. Ang ginagawa namin, binasa namin, no? Gamit po ang solar pump para lang ng tractor na tiller natin. So yun, kita nyo. So binabasa ang lupa para lang mga ka-farmer. So sa pangatlong daan na ito. So buti nga na pulverize na, no? And then malalim-lalim na. So doon banda mga ka-farmers, malaki pa ang lupa doon, ganyan, no? Yung nabasa ay durog na durog ang mga lupa. So ang itatanim natin din niya, share ko lang po sa inyo, ampalaya. So yun po ang diskarte at pamamaraan po natin sa pagtatanim po ng mga gulay sa ating bukirin. So mas maganda mga ka-farmers, para mapigilan natin, no, ang pagkalat sa mga nakakatakot na virus ng talong, tulad ng mga yellow mosaic disease, at saka yung pamamarako sa ampalaya, or yung mga pagkulot ng dahon sa kamatis. So ang dapat natin gawin mga ka-farmers, palagi lang tayong mag intercrop, no, sa ating tanim, sa ating bukirin o sa ating lupang sinasakahan. And then share ko lang po sa inyo, mas maganda na maalaga tayo o mapagmahal sa kalikasan, para yung lupa nating sinasakahan ngayon mga ka-farmers ay manatiling produktibo, hindi lang ngayon, pati na din sa susunod na henerasyon. Kaya nga mga ka-farmers, sa panahon natin ngayon, kailangan natin maparaan o madiskarte, no? Kasi kung hindi tayo marunong humanap ng paraan o diskarte, sa panahon natin ngayon, napakahirap po, sobrang krisis mga ka-farmers. So yun po ang nararamdaman ko. So para lang makapaglamprip at magkapagtanim, so ang aming ginagawa, binabasa namin ang lupa bago ng tiller para madurog, para makapagtanim. So napakahirap ang mga ka-farmers, no? So laban lang po tayo mga ka-farmers. So bilang isang farmer sa panahon natin ngayon, random ko, no, ang mga iba't ibang pagsubok sa sektor ng agrikultura. Kabilang na doon ang pagtaas ng mga bilihin o inputs na unang mga pangangailangan sa ating pagtatanim. And then yung pabago-bago ng panahon, no, o klima. So ito po ay may malaking epekto sa ating mga pananim. So kung wala tayong paraan o diskarte, kung atakihin ng mga testing insekto, at kung wala na tayong paraan, parang dyan na lang po, no? So kaya sabi ko, mas maganda na marunong tayong humanap ng paraan or diskarte. So yun po, no, mga ka-farmers, mga viewers, ang mai-share ko po sa inyo. So alam nyo, ang pagtatanim mga ka-farmers ay hindi po siya madali, no? Hindi po siya madali. Kaya kailangan nating masipag, kasi alam natin na ang pagtatanim at ang pag-alaga ng mga pananim ay hindi madali. So yun lang po mga ka-farmers, ang may share ko po sa inyo. So kanina nagpapapitas po tayo ng talong din sa kabila, at yung talong dyan, maganda na nating tingnan, makapal na kasi marami ng dahon. Yan, yan, talong yan mga farmers. Kaya yung area na to, tataniman natin ng ampalaya, kasi may mga poste na naka-install, at saka may tie wire na.
So parang hindi na malaki ang trabaho, no? Yan. So asahan natin to bukas, matatapos na to ang pag tractor. Okay, so bago tayo magtapos, sa lahat kong mga subscriber, mga viewers, sharer at commentator, pasensyahan ninyo ako mga ka-farmers na tinatamad na po akong mag-upload kasi dahil sa sobrang hina ng aking signal o data, no? So pag mag-upload ako, nako, abot 2 oras, 3 oras hindi matapos, so ika-cancel ko na lang. Pagdating sa tanghali para sa inyo, ganon din hanggang sa hapon. Kaya nga nagawa na lang po tayo ng video na hindi na lang lalagpas ng 10 minutes. Mas maganda na mga 12 to 16 minutes o 20 minutes pa, no? Para may mga kayo matutunan. So yun lang mga ka-farmers, ang gagawin natin, palagi lang tayong mag-intercrop sa pagtatanim ng kahit anong uri na mga pananim. Kung halimbawa ang tanim mo kamatis, pagkatapos kamatis hindi siya pwede sa talong at saka sa sili or bell pepper kasi kapamilya sila. So pag sunalicious ang naitanim mo tulad ng talong, hindi mo siya pwede sunalicious ang itatanim mo tulad ng kamatis. So mas magawanda, lipat tayo pwede sa mga legumes or mga cucurbits like ampalaya. So yun lang po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.